Nakapila si ate namin dito sa Stollery kasi gusto niyang gumala dito sa Stollery ngayon. Hi guys. Mag-hi guys ako. Naiinit ako. Mag-hi guys muna ako. Ayan ang aking background ngayon. Kasi nag-emergency visit si Ate Miles. Ngayong anong date ngayon, Han? May 27. May 27 na, Han. Mag-June na. Nagutom po rin ako. Kasi sa tagal-tagal na panahon na hindi kami nagdo-doktor. Hindi kami a-admit. Dati nag-emergency kami, pero pinauuwi din kami agad. Kasi lang naman, for peace of mind, talagang dinadala namin siya sa emergency kapag halimbawa nilagnat siya, ganun. Tapos pauuwiin din kami. Laging ganun. Ang nangyari kagahapon ay kapag kahapon kasi parang irritable siya, tapos napansin ko warm na siya. Pero usually kapag nilalagnat siya na ganun, pag nabigyan ko siya ng 2 dose ng Advil, kasi every 8 hours yun. Tapos binigyan ko siya ng una, tapos another 8 hours, bibigyan ko ulit siya ng Advil. Maya-maya, pangiti-ngiti na, okay na siya. Medyo, siya, kalmado na. Alam mo yung mata niya, liwaliwanag na. So, laging ganun. Kahapon, nag-Advil siya pangalawa, tapos kaninang umaga, may lagnat pa rin siya. Tapos yung napansin namin na lagi siyang susuka. Hindi niya ma-absorb ng katawan niya yung pagkain. Sumusuka. Sabi ko kay Jun, dalhin namin sa hospital kasi nga hindi magandang sign yun na susuka siya. Baka pumasok nga yung fluid sa lungs. Ganun. Kasi prone talaga sila sa mga ganyang sitwasyon ng bata. Prone talaga sila sa aspiration pneumonia. Tapos, yung lagnat niya nandun pa rin. So, yun yung hint namin, nadali namin siya sa hospital. Yung niya, oxygen niya, minomonitor ko. Bababa, tapos magbabump up din agad, magna 95, ganun. Sabi ko, para peace of mind naman din, dalhin namin lang siya dito kasi free naman, ganun. Bakit hindi na lang namin siya dalhin? So, ayun si June naman. Yun ang maganda, lagi namang free si June na pagdating sa mga doktor ni Miles. Tapos, pati gamot, hindi niya ma-absorb ng katawan niya, magto-throw up siya. Ganun ang nangyari. First time na nangyari yun, na every lalagyan namin ng magpapainom kami ng gamot o kaya yung sa pagkain niya. Nagto-throw up. Nag-worry talaga ako kasi hindi ako mapakali kasi first time nangyari yun na magto-throw up siya ng marami. Kaya kaninang umaga, dinala namin siya dito. Nung nandun kami sa reception ng Stollery, inadmit siya agad. Hindi na nga kami pinapila kasi nga pala mababa yung oxygen niya, bumababa, parang ganun. Tapos, pero siya, yung tsura niya, relax lang naman, hindi naman siya yung raspy yung yung breathing niya, hindi actually siya very calm siya. Tapos, yung mata niya, ganun-ganun lang, hindi siya hirap huminga. Kahit ganun pala, kahit hindi siya hirap huminga, ako ang magja-judge sa kanya sa mga normal niyang daily na breathing. Sa akin siya parang mas kalmado pa siya, tapos mas relax pa siya kanina. Pero nakita ng nurse na parang nag-88 ganun. Kaya
hindi na kami, nung makuha yung mga information niya, interview kaming konti. Tapos, dinala na kami agad dito sa room. Kinek na agad siya ng doktor. Actually, nakakatuwa kasi nung daddy, wala na siyang oxygen. Natanggal sa kamay niya. Siguro, bakit yun ang ganun niya? Kanina Yung rin. baby. Oh, ayan, 97 na. Tapos, kapag ka ganun pala ang sitwasyon na kumbaga nandun siya sa yung sitwasyon na ganun, yung mababang oxygen, may tawag silang ganun eh. Dapat i-priority sila. Pagdating namin dito sa emergency, may isang room kaming pununtahan. Nandun na lahat yung isang team ng mga doktor, mga nurse, parang mga 7 yatang doktor yun. Ay, awan ko, basta 7 silang mga tao nandun, mga nakagown sila. Tapos automatic sila, kuha ng mga daddy, no? Yung mga ganyan, yung mga aparatos, nagyan-agyan agad si Miles, ganyan-ganyan. Tapos mayroong isang doktor na nag-interview sa akin, may social worker, ganun. Chinek agad, tapos na muna siya, yung kumbaga, inassess siya agad. Tapos kung stable siya, mga ganun ba, stable muna siya sa isang room. Tapos in-explain na sa akin ng doktor kung anong mga prosesong gagawin, mag-x-ray, magwala laboratory, magba-blood work, mga ganun. Kukuhanan siya ng i-ready yung kanyang IV para kung kukuha ng dugo, kung kung yung i-admit, nandun na yung IV, parang gano'n, ang mga explanation sa akin. Antok na antok pa naman ako kasi nga, wala rin talaga kaming tulog, hindi ko naman siya natulugan, si Jun din, hindi namin siya tinulugan, kaya lang, nag-worry ako talaga kasi nga, tuwing ubo niya, i-throw up niya, hindi maganda kasi yun eh. Tapos, ayun, in-x-ray nga siya kanina. At lumabas yung result na meron siyang pneumonia. Kasi this is the first time na magkaroon siya ng pneumonia, mga friend. Simula nung bata siya, hindi talaga siya nagka-pneumonia. Never siyang inadmit dahil sa pneumonia. Kasi nga, kapag inubo siya, pag naglaway siya, talagang sinasaksyon namin. Sa halimbawa man kapag nasa bahay, tas umubo siya, talagang nagkakandara pa kaming maghabulan para madakma agad yung suction niya, para matanggal talaga yung mga phlegm niya. Kaya parang akong kanina, naiiyak talaga ako kasi first time na siya mag-pneumonia. Parang nagigilty ako, alam mo yung mga feeling na gano'n na ginagawa ko naman yung lahat ng pag-aalaga kay Miles. Tapos nagka-pneumonia din, nagka-pneumonia pa siya, parang gano'n. Parang nagigilty ako. Ayun. Sabi ng doktor, i-admit daw siya ngayon kasi kailangan i-clear yung kanyang lungs. Dapat stable siya bago ilabas ng hospital. Tapos, binigyan na siya ng isang dose ng ng amoxicillin kanina. Tapos kinuha na siya ng dugo. Yun yung mga process na ginawa kanina. Tapos ilalaboratory, titingnan kung ano pang ibang infection para kung bago siya ilabas ng hospital. Siya stable, ganun. Kasi ayaw naman nila na nandito na nga sa emergency room, tapos hindi pa i-check upin lang lahat-lahat. Tapos babalik pala siya, hindi na naman pa siya stable, ganun. Tapos babalik, may lagnat pa or meron pang ibang issue. Parang ganon. Tsaka mababait talaga sila. Ayun nga lang, na yung mga gamit namin nandun, ang dami. Just in case kasi, nandun yung gamit namin. Ang dami namin dala. Kasi ganon kami pag lumabas ng bahay, nakaready na lahat yung mga mga gamit ni Miles. In case na may emergency, may bag talaga akong pang emergency. Nandun na lahat, diaper. Ngayon, hindi ko na inaalis yung mga laman ng bag na yun. Kasi kung meron man ako idadagdag na gamit niya sa bag na yun, sisiksik ko na lang doon. Isang malaki siyang bag. Alam mo yung overnight bag. May ganun. Tapos dala pa namin yung suction niya. Itong machine na to. Ito BiPAP niya. Tapos
kanyang Really good since her last coughs. Maybe we'll Yeah. try to turn it down a little bit. And Yeah, if she she's doing starts to go okay. down again, we'll just try to get her to cough again. Okay. Oh yeah, that's much better. Maybe we'll try 3. 3.5. Just Three in and a case. It's too fast. 3.5. Yeah, 3.5. We'll keep trying. Let's go down. Okay, thank you. Sad. Bata nung nurse niya. Ano to sa daddy? Ano? Resperol. Basta yung tumitingin na yun ng ano po siya sa respiratory, kaya minomonitor niya yung ano ni Mercy, oxygen. Ayun, dala namin yung isang ref. May fridge pa tayo na, daddy. Wala tayong mainit na water. Wala nga eh. Tubig lang na ako ang inunak kanina. Inalit ko sa gatas eh. Okay na din, no? Dala ka na lang. Dala namin yung suction niya, yung BiPAP, yung ref, may isang bag pa ng mga gamot, isang bag pa ng gamit niya. Tapos mga unan. Tapos maraming kumot, mga kumot kasi niya. Gusto niya kasi itong favorite niyang kumot na to. Yan, yan, yan. Dinadala namin yung kumot niya. Just in case wala siya sa mood. Gusto niya itong kumot niya na to na malambot-lambot. Kasi din ba yung mga kumot dito ay hindi naman malambot. Ay, gusto niya soft. Pero ngayon gamit niya yung mga kumot ng hospital. Okay naman siya. Ako na lang gagamit yung mga kumot nito. Ayun, sabi pa ng doktor ay admit siya. Hindi namin alam kung kailan kami, paano ang response pa ng Ate Mel sa kanyang mga gamot. Tapos dadalhin na kami maya sa 4th floor. Doon daw yung ward na pupuntahan namin. Naayos pa yung kanyang admission, yung kanyang booking. Ay, admission. Naasikaso pa daw nila. Pero sa 4th floor yung aming magiging ward. Ang tagal namin hindi na hospital. Pumunta kami dito sa emergency. Pinapauwi din kami kasi nga ano lang siya, common virus, mga ganun yung sinasabi ng ano. Kumbaga pagka na ipainuman mo lang siya ng water, o kaya napainuman mo lang siya ng Advil, okay na siya. Dati ganun lang, more water, tapos kapag ka naiihi niya yung virus, okay na. Aba ngayon, bacteria. Pero i-check pa naman din. Yan, i-check pa kung ano talaga yung kanyang dahil kumbaga yung ganun magiging result ng kanyang mga laboratory. Titingnan pa rin naman kung anong mga nag-aano pa sila ng more information. Kasi wala pa yung laboratory niya hanggang ngayon. Yung x-ray lang niya ang lumabas na. Ayun. Mas maganda ng nandito kami kasi na mas maganda na yung alam mo yung wala kang iniisip-isip ba sa bahay lang, nasa bahay ka tapos akala mo naman pala okay siya kasi kung i-judge ko siya mga friend mo, yung aura ni Ate Miles very peaceful yung mukha niya, hindi siya irritable, hindi talaga siya irritable. Tapos yung chest niya, yung paghinga niya very calm, very siya, yung tahimik, hindi siya maingay, mas maingay pa nga minsan yung paghinga niya. Kaya lang napansin ko nga, nag-worry ako yung sa pagtuthrow up niya tsaka yung sa lagnat. Pero kung nilalagnat siya sana, kung halimbawa nilalagnat lang siya tapos hindi siya nagtuthrow up, okay lang din yun kasi after 2 Advils na nabigay mo, magiging okay na rin siya eh. Yung pagtuthrow up talaga na-worry talaga ako. Hindi kasi normal sa kanya yun na every bibigyan mo siya ng fluid, magtuthrow up siya. Hindi niya ina-absorb yung yung pagkain niya. Yung pala, meron palang napupunta kasi syempre pagka nag-throw up siya, meron part ng fluid na yun na pumupunta sa lungs niya. Yun ang explain ng doktor. Tapos, kahapon, pinipilit namin siyang isaksyon, tapos tinatagilid namin siya. Pero, meron pa rin palang
nagkaroon pa rin siya ng fluid sa baga. Nakakaawa. Naawa talaga ako. Ay, naku. Ganun talaga. Eh, sabi ko nga mga friend, ginagawa namin talaga yung ginagawa talaga namin yung paraan para maalagaan siya ng maayos, maalagaan namin siya ng matutukan siya, parang ganun. Pero may time talaga na yung siya, titingnan mo yung parang gano'n na yung ito kakaiba ito, parang gano'n, kailangan siya ma-check sa hospital. Minsan nga, dinadala namin siya sa hospital kahit hindi lang makaihi. Hindi siya makapupo. Tatawanan pa, parang napapangiti pa yung doktor sa amin. Sabi ko, why you're here? What's the matter? Kasi hindi naman siya nilalagnat, hindi naman siya, okay naman siya. Sabi ko, Dok, kasi hindi siya makapupo, hindi siya makaihi. Tapos parang napapangiti. Napapangiti lang yung doktor. Sabi niya, sige, ganito gagawin natin. Tapos bigyan mo lang siya ng Pedialyte. Pag hindi siya makapupo, Pedialyte. Tapos yung mga yung mga peg, yung sinasabi nila, yung fiber, tapos pauuwiin rin kami. Yun, naaral namin na kapag mga ganun pala ay hindi naman agad emergency. Nandun, inaaral din kasi namin. Tapos ito yung mga bagay na na dapat i-emergency na kapag yun na, nagto-throw up na siya o kaya pag nilalagnat. Pero mostly kapag nilalagnat siya, after 2 Advils na hindi siya magaling, dinadala talaga namin siya sa hospital. Ayun. Hintay namin ngayon yung pag-akit namin sa room namin. Tapos yun, pauuwiin ko na para naman maasikaso niya si Ashton. Maya siguro. Basta mai-set up namin si Miles sa room namin. Maisama namin si June, tapos i-set up kami sa ward. Ayun, para makauwi na rin si June. Tapos madalan na ako ng mga gamit. Ayun lang. Nakakatuwa lang dito rin mga friend na pag ganitong ma-admit ka dito sa Stollery o kaya dito sa sa ganitong mga hospital dito sa Canada, na yung isang side ng isipin mo, kumbaga sa Pilipinas kasi isang part ng isipin mo yung may sakit mong anak, may sakit mong kamag-anak, may sakit mong kapamilya. Tapos yung isang isipin mo naman, yung isipin mo sa mga bills. Kumbaga, yun ang isang isipin pa. Yung isipin mo pa dito sa harapan mo, yung emotion mo pa, ganyan-ganyan. Yung isipin mo pa sa emotion mo. Kumbaga, erase na yung bills kasi nga free dito. Huwag mo lang kalilimutan laging mag-thank you sa kanila kasi it's all thank you talaga. Yun ang mga nakakatuwa din. Kumbaga, pampalubag to na talaga. Wala kang iisipin mga friend. Kailangan mo lang ng Alberta Health. Yun, good to go ka na. Ibibigyan na nila sa lahat sa'yo ng service na nagde-deserve mo para gumaling ka. Ayun. Nung baby pa si Miles dito sa Stollery, kasi nga 'di ba mayroon siyang sitwasyon na yung lagi kami nag-stay dito sa hospital. Ultimo pagkain ng nagbabantay, merong pagkain. May madami kasi nagdo-donate dito mga friend ewan ko kung ganun pa rin ngayon. Kasi baby pa si Miles noon nag-stay kami dito 1 month, ganyan. Tapos pauwiin kami after a week or after 2 weeks, nandito na naman kami. Meron talaga mga nagdo-donate na mga nagpapadala ng pizza, magpapadala sila ng McDonald's, o kaya merong nagluluto ng cookies, mga brownies, gano'n. Mag-aano sila na halimbawa 6 o'clock, ganyan. Doon sa ward na ganito ay so kaya sa labas ng ward ninyo ay merong pizza, may mga pizza, may ganyan, merong coffee or tea or mga ganun, basta merong dinner time or something. Tapos pagka hindi mo naman type, okay lang din kasi pwede ka naman magdala ng food mo. Tapos meron doon pinaka-kitchen, meron sa kitchen, free ka lang din doon kumuha ng juice, pagkain mo kung ano-ano, ituturo nila.
Kasi pag na-admit ka dito, ay itutur ka nila dito sa kitchen, dito yung washroom, dito yung lagayan ng diaper. Yun ay nung baby si Miles ha. Noon yung time na siguro, baby, 10 years na kasi si Miles ngayon. Hindi ko lang alam kung ngayon ganun pa rin. Siyempre, marami nang nagbago siyempre sa tingin ko lang. Marami nang siguro ano na rin sila, may malaki ng pagbabago. Kasi 10 years ago yun. Kinikwento ko lang yung mga nakaraang panahon na ano si Miles na admit dito noon. Ganun noon. Ngayon, titingnan ko after 10 years, titingnan ko kung ganun pa rin ba, may pakain pa rin ba sa kitchen. Kasi meron doon, merong soup, may nagluluto na mga mushroom soup, mga ano tawag dito, mga asparagus soup. Meron nagdo-donate, mayroong mga parang mga groups, may mga groups na nagpapakain ng ganun. Tsaka marami nagdo-donate talaga mga pizza, mga McDonald's, mga brownies. Yan. Kaya kapag halimbawa yung mga McDonald's o kaya yung mga pizza na halimbawa, di ba, sa groceries, you wanna donate for stollery. Karamihan yan sa Walmart tsaka sa Toys R Us eh. Do you wanna donate for stolleries o kaya sa Walmart, gano'n. Nagdo-donate ako mga friend, no. Hindi naman malaki pero nagdo-donate ako. I-click mo lang naman doon kung magkano i-donate mo eh. So, kasi kahit pa paano naalala ko nung time na admit si Miles dito noon, sila yung mga nagpapakain, mga McDonald's, ganyan, Tim Hortons din, tsaka mostly Toys R Us. Toys R Us naman, pagka yung talagang tumatagal ka sa hospital, ang dami naman nila mga giveaways, alam mo, mga bear, mga ganon, mga animals na giveaways nila sa mga bata. Kaya mga books, gano'n, mga galing naman sa stollery. Mga toys na pwedeng gamitin sa room, yun naman ang mga dinodonate nila. Kaya nakakatuwa, kahit pa paano ay naalala ko yung mga gano'n ba, nung baby si Miles. Ngayon, after a long time, nung nailabas namin si Miles, ngayon lang siya ulit na admit. Tapos na pneumonia pa. Yes, hindi ko akalain. Effort namin na alagaan siya. Tapos fall din siya sa pneumonia. Pero wala naman kami sinisisi. Talagang ganun lang siguro yung nagkataon lang. Pero at least alam namin sa susunod, mas magiging pa kami, maingat ba. Kasi iniisip din namin talagang si Miles kasi fragile siya talaga. Very sensitive ang kanyang kondisyon. Ha? Pamunas sabi? Wala akong pamunas. Ay, wala yung bag kong isa. So, ayun mga friend, update ko kayo mamaya. Part 2 ng aming hospital emergency. Thank you so much. Yes, ginutom ako. Pupunta muna ako ng cafeteria. Ayan, walang katao-tao. Kasi anong oras na 6:00 na ngayon ng gabi. Wala pa kaming kain talaga. Yung tinapay na kanina, binitbit ko. Yung almusal ko na, mabuti na nag-rice pala ako ng almusal ko kanina. Hindi na nasundan yun kasi nagugutom na ako. Sakit na yung ulo ko sa gutom. So, pupunta ako ngayon dito sa cafeteria. Tingnan natin kung alam ko pang sundan to, kung saan ako makakarating nito. Or kung bukas pa ba ang cafeteria ngayon. Alam ko hanggang lang to eh. May oras din sila eh. Tingnan natin kung may mabibili pa tayong gusto ko ng pizza sana. Saan ba tayo? Admitting. Exit. Ito. Ay halaka. Saan ang papunta ng nawawala ako. Ito ba? Check lang natin. Diba? Maganda rin yung minsan nawawala-wala ka eh. Para alam mo kung saan ka pulutin eh. Tandaan natin kung saan tayo makakaabot nito. Ay halaka, iba na nga.
Saan ang papunta ng cafeteria? Nawawala na ako. Saan ba? Tama ba? Kasi pwede naman magwala-walaan dito. Ala ka. Wrong send. Wait lang. Saan na? Ginoo yan. Mali ba? Tingnan natin kung saan ang hindi marunong magbasa kasi ng mga signs eh. Oh, pwede namang may balikan dito. Oh, this one. Oh, dito. Ayun. Cafeteria, snack bar. Oh, ayan. Ito tayo mga friend. Tingnan natin kung anong mga malalafang dito. Doon naman si Jun eh. Ay, naku, close na nga. Sarado na. Ayan, oh, close na, oh. Hours of operations. May isa pa dito eh. Hanapin natin. May isa pang snack bar dito eh. Saan nga ba yun? Ayun, doon. O, diba? Eksperimentohin natin kung saan tayo makakahanap ng pagkain. Dito mga friend, oh, may mga microwave din. Kung may mga baon kayo, pwede ka dyan maki-init. Maki-use ka na lang ng microwave. Kaya pwede ka magdala ng adobo mo, sinigang. Tapos baba ka dito sa cafeteria para maki-init. Maki-init lang po, ganun. O ayun, open pa tong isa. So, tingin tayo ng makakain dito. Anong kayang pizza dito? Tingnan nyo friend, ang aming hospital, oh. Parang di ba? Parang mall. Saan ba tayo pipila nito? Diskubrehin natin pa paano umorder. So, ito ang stall rin mga friend. Hanggang 4th floor ata ito. Order tayo ng pizza. Okay, mamaya na ulit mga friend kasi tingnan natin kung anong ma-order natin. Pepperoni. So guys, ay wala pala akong tissue. Suma muna tayo ng tissue. Kumuha muna akong napkin para hindi luto ako mga friend. Gusto ko sana rice eh. Yung sa kabila, alam ko may rice din. Pero bumili lang ako ng pizza. Isang napakalaki naman pepperoni nito. Bibilhan ko na lang din si Junang niya. Oh, ang laki oh. Pag gutom ka, kahit ano kakainin mo na. Nakita niyo yung background ko mga friend. Para ako na sa abroad. Sabi natin yung babae kasi nakikita siya. Baka pagalitan ako. Makaka-survive na ako itong mga friend hanggang bukas ka. Ang sarap.
Paano pang nabibili ko kay Jen? Hindi talaga ako nagsusoda mga friend, pero pagka ganito kasing nasa labas, gusto kong magsoda para at ganahan ako kumain. So, pag mga ganitong sitwasyon ng mga friend, no, na hospital si Miles, si Jun, syempre, hindi siya makakapasok. Laking pinagpapasalamat na namin kasi si Jun nga, ayun, temporary siya hindi pumasok. Hawak niya oras niya. Lalo na talagang priority namin si Miles, yung mga bata. Pag may appointment si Ashton, kumbaga kami family talaga ang una. So, dumating na kami sa time na alam mo yung wala siyang oras sa amin. Mahirap yung ganun kasi kung sino-sino lang nakakasama namin mag-text sa amin. So, pero syempre, kahit anong sabihin mo, na kahit pa libre ba ang bills, pero ang hirap-hirap ng may sakit talaga. Napakahirap ng mga yung may anak ka na may sakit. So, swerte na lang din namin dahil nandito kami sa Canada. Itong hospital na to ay isa sa pinakamalaking hospital dito sa Edmonton. Maraming hospital dito pero ito yung pinaka para specialty sa mga bata, Stollery Hospital. Nandito yung mga specialista ni Miles. Sarap dumighay. So, ayun. Guys, kahit na banggit ko na yung bills ng hospital dito ay free, syempre, iba pa din yung alam mo yung anak mo ay may sakit, diba? Iba pa rin naman kasi talaga yung may, ano mo yun? Yung anak mo ay may sakit, tapos iba kasi yung mental health mo, iba pa rin yung ano ba? Mga ganon. Yung pinagdadaan ng family mo sa dahil may sakit ang anak mo. Pero syempre, kakayanin. Hindi naman pwedeng may sakit na nga anak mo pa, ganyan-ganyan ka pa, iyak-iyak. Pero syempre, nandun pa rin naiyak ako. Kanina nga naiyak ako. Pero syempre, lalaban. Nanay tayo Meron talagang soft ang ating puso pagdating sa mga sa anak. Iba talaga. Kanina parang naiiyak ako. Pinipigil-pigil ko lang. Pero pag nailabas ko na, naiiyak ko na, okay naman na. Kahit anong sabihin mo na matatag na ako dahil sa mga pinagdaanan ni Miles, dadating ang time talaga na eto na naman, parang nai-emote na naman ako, naiiyak ako, ganun. Kasi awang-awa ako talaga sa kanya. Parang nagigilty na ako. Parang hindi ko pa nagawa yung best ko bilang nanay pag-aalaga sa kanya. Parang may ganun akong thinking Tapos yung mga social worker ni Miles, kapag kaganyan na yung nakikita nila kasi yung mga social worker ni Miles, mga friend, no, yung mga therapist niya, hanggang mga ganon, yung mga therapist niya, OT niya, pag tinignan ka nila, alam mo, nababasa nila na meron kang gustong sabihin na parang hinuhold mo lang, parang ganon. Kasi, I know there's something in your mind, you can bring it up. Siyempre, mag-open ka sa kanila yung una. I'm okay, ganyan. I'm okay, I'm good. Pero, alam mo, ang galing nila, yung sinasike ka nila, tapos, habang nakikipagkwentuhan sa kanila, parang nag-open up ka na hindi mo alam.
Ang galing nga ng mga dito, yung mga train sila sa gano'n, yung parang ano kaya hanggang sa may open up mo na, tapos parang feeling mo gagaan na yung pakiramdam mo. Kasi may gano'n silang strategy na ah, if you have in mind, sabi niya, pwede mo akong lapitan, pwede mo akong kausapin, kasi train din sila sa mga ano, mga parang mga counseling, gano'n. Meron din silang mga na-train sila sa mga gano'n. Lalo yung mga social worker, bibigay nila yung kung anong alam mong needs mo, alam nilang needs mo, ibibigay mo. Offer naman sila, pero nga, feeling mo, ikaw syempre parang ayaw mo mag-open up sa kanila. Tapos, I'm okay, I'm good. Pero, in the long run, habang nakikipagkwentuhan ka sa kanila, mau-open up mo na. Napansin ko yung minsan eh. Oo, tapos magaan silang kausap kasi. Yung parang, hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila lahat kung anong mga gusto mong sabihin lang. Pero kasi mababait kasi sila. Meron akong isang gano'n na therapist na ni Miles. Buhat ng baby siya ay siya yung therapist ni Miles. Hindi ko alam kung OT ba siya or PT, ganun. Basta therapist siya ni Miles. Tapos, nung baby si Miles, hanggang 3 years old yata o 2 years old siya. Tapos nag-close siya kasi after ng ganong age ni Miles, itatransfer ka nila sa ibang level ulit, ibang therapist ulit. Kumbaga, by year na parang ngayong toddler siya, infant siya, ibang hawak. Tapos pag toddler siya, ibang hawak. Pagka na siya, yung kids na siya or ganitong edad, iba nang hawak. Ganon si Miles noon. Tapos ngayon, lumaki na si Miles, 10 years old siya, binalik siya doon. So nakita ulit kami ng therapist ni Miles na yun. Natuwa ako kasi isa siya sa pinaka-close kong therapist ni Miles kasi ang tagal niyang hinawakan si Miles mula infant siya hanggang 3 years old yata siya humawak kay Miles. Supposed to be dapat iba-ibang stages, iba-ibang hahawak. Pero siya hindi niya binitawan si Miles kasi ang galing niya, ang bait niya. Tapos nung nagpaalam si Miles, siya kay Miles, iba na ipo-close niya na yung file ni Miles kasi iba na hahawak. Napaiyak talaga ako. Kaya tuwan-tuwa ako nung bumalik siya kay Miles, pinuntahan niya kami sa bahay. Ayun, sabi niya, ang tagal namin nagchikahan kasi yun yung isa sa mga na-openan ko na nurse niya, na therapist niya. Nag-open up ako sa kanya kasi ang galing niya mag-advise. Hindi mo alam na yung ang gaan ng pakiramdam pag nakausap mo siya, ang gaan ng pakiramdam mo. Parang bang naibuhos mo lahat kung ano yung mga gusto mo. Parang isa siyang pero isa siya sa mga napagkakwentuhan ko ng mga tungkol kay Miles, mga hindi naman masyadong personal pero kasi alam niya naman ang file ni Miles. Tapos naikikwento ko siya kung anong nangyari kay Miles, ganun, nangyari sa family namin. Kwento ako sa kanya na kumbaga hindi masyadong personal pero meron pa rin akong mga secret, meron pa rin akong mga boundaries na sinasabi sa kanya pero feeling ko ako close kami sa isa't isa. Pero may itsura ko haggard na ako mga pe. Kasi wala kaming tulog kagabi. Tapos diretso kami dito sa Stollery ng umaga nandito na kami kaya may itsura ko Pero okay lang, ganun talaga ang nanay. Ang nanay kasi kahit ang gawin mo, ganyan, nanay ka talaga, di ba? Basta okay ang mga anak, okay na yun. Ayun. Ayun lang, mga buhay-buhay, meron ka talaga. Kasi iba-iba talaga mga pinagdadaanan ng mga family. Ikaw, ibang pinagdadaanan mo. Ako, iba rin ang pamilya namin, iba rin ang pinagdadaan. Kung baga may kanya-kanya tayong challenges, kung anong problema mo, ay iba-iba tayong mga pinagdadaanan, mga friend, no? Ang masasabi ko lang, kumbaga, ang strategy na ginagawa namin, kumbaga, ang pinaka-style namin ni June, gagawa ka ng paraan para hindi ka hindi ka malungkot, hindi ka mag-focus kung ano yung nakakalungkot, parang ganon. Kumain tayo. Mangutom ka, kumain ka. Yan. Kaysa naman, nagugutom ka na nga, sumasakit pa ang ulo mo. Nandun ka pa, nakadugmot ka pa. Sa halip na maligo ka, magpaganda ka. Sabagay, hindi pa ako nakaligo. Pero, gumawa ka ng parang para mas gumaan ba ang sistema ng katawan mo.
Parang ganun ang nangyayari sa amin kasi ni Jun eh. Nasanay na kami na kung may ano man ang challenges namin ngayon, solusyonan natin. Magkasakit si Miles sa doktor, and then just one step at a time, alagaan, and then balik, pag okay na siya ulit din, go, move on. Hindi tayo mag-focus dun sa isang sitwasyon lang na nandyan. Dapat talaga mag-count tayo ng blessings, yun lang. Tingnan natin yung brighter side ng buhay natin. Napakalawang ng mundo, napakasaya ng mundo. Dapat enjoy natin ang mundo. Kung anong meron tayo ngayon, enjoy natin. Ganon. Tumigas na yung pizza ko. Tumigas na siya. Tumunat na siya. Sa dadaldal ko. May pagkunat pero gutom pa din ako. Ano yung gagawin ko? Masarap na kainin pa dito. Kumunat na siya, oh. So, ubusin natin kasi sayang. Nakakatawa ang mga nurse dito, mga pogi. Ito, itong dumaan na to, pogi. Kamukha ni Tom Cruise. Ayun, kaya naman malaki ang tiyan niya. Di ba ang gwapo, Kapaber siya. Bilisan ko ng mga friend kasi baka dalhin na kami sa 4th floor. Baka pagdating ko ng emergency, wala na yung aking pamilya doon. Iniwan na ako ni Ate Bas, napunta na ng 4th floor, tapos yung nanay niya dito, nagdadaldal pa rin. Di ba, discount ko to kasi tigas na siya. Saan nga ba ako galing kanina? Hala ka, hindi ko na alam kung saan ako pa uwi. Ano ba? Hindi ko na alam pa ako nakakabalik doon sa emergency room. Ano na yun? Naubos ko na mga friend. Tapos dito, kailangan itapon mo ang sarili mong pinagkainan. Hindi pwedeng hindi mo itatapon. Dapat ikaw maglinis sa sarili mong pinagkainan. Hindi katulad sa Jollibee sa atin. Pag kumain ka, may maglilinis sa pinagkainan mo. May mga crew na magtatapon ng pinagkainan mo. Dito mga friend, pag upo mo, dapat malinis pa rin ang table. Ay, pag upo mo, malinis ang table. Pag alis mo, dapat malinis pa rin ang table. Diba? Napakadisiplinado. Kaya yung mga pinsan ni June, pag umuwi ng Pilipinas, sa Jollibee, o kaya sa mga inasal ba yun, kumain kami. Nililinis nila pagkatapos nilang kumain. Tapos pinipigilan sila ng mga crew. Tapos parang nabiberduhan sila. Bakit nililinis yung pinagkainan? Pero kasi dito mga friend, kapag lilinisan mo. Ayun, ayan, tapos na akong kumain mga friend. Bibili ko ng pagkain sa Papa Pierre. Okay, bye!